Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Minsan, ang buhay ay parang isang pelikula na tayo mismo ang sumusulat. Ngunit may mga tagpo na hindi natin inaasahang makukuhanan ng lente ng katotohanan. Isang pagkakamali, isang kisap mata, at ang lahat ng pinaghirapan nating itago ay biglang malalantad sa harap ng maraming tao. Ang akala nating pribado ay nagiging pampubliko at ang bawat hikbi ay nagiging ingay na mahirap nang patahimikin pa. Sa kwento ngayong araw, ating saksihan kung paano babaguhin ng isang video ang takbo ng buhay ng ating pangunahing tauhan. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Annalyn. Namumuhay ako ng payapa sa bayan ng Tanay, Rizal, kasama ang aking pamilya na labis kong pinahahalagahan. Bilang isang panganay, palagi kong iniisip ang imahe na aking ipinapakita sa aking mga kapatid at magulang. Ang aking ama na si Bernardo ay kilala sa pagiging mahigpit, ngunit mapagmahal, habang ang aking ina na Cecilia ay ang haligi ng aming tahanan. Maayos ang lahat at walang sino man ang mag-aakalang mayroon akong itinatagong lihim na maaring sumira sa aming lahat. Ang katahimikan sa aming bahay ay tila isang musika na nagbibigay sa akin ng maling seguridad. Dito pumasok sa buhay ko si Dante, ang lalaking nagparamdam sa akin ng kakaibang kilig at atensyon na hindi ko nahanap sa iba. Siya ay gwapo, matalino, at tila perpektong kapareha para sa isang babaeng katulad ko na laging sumusunod sa agos. Nagkakilala kami sa isang lokal na pagdiriwang sa aming barangay at doon nagsimula ang aming bawal na pag-iibigan sa likod ng mga anino. Sa bawat pagkikita namin, ramdam ko ang wild na atraksyon na unti-unting lumalamon sa aking pagkatao at prinsipyo. Hindi ko namalayan na ang bawat yakap at halik ay simula na pala ng aking pagbagsak. Isang gabi, habang kami ay nasa isang pribadong resort sa Antipolo, napagpasyahan naming magkaroon ng isang espesyal na alaala na kami lang ang nakakaalam. Ang init ng gabi at ang emosyon ng aming pagmamahalan ay naging dahilan upang mawala ang aking pag-iingat sa mga sandaling iyon. Akala ko ay sapat na ang tiwalang ibinigay ko kay Dante dahil nangako siya na walang makakakita sa anumang kaganapan sa pagitan naming dalawa. Ang bawat salita niya ay tila isang matamis na lason na malugod ko namang tinanggap at ininom ng walang pag-aalinlangan sa puso. Lingid sa aking kaalaman, ang aking matalik na kaibigan na si Belen ay may lihim na selos pala sa akin at kay Dante. Si Belen, ang taong palagi kong sinasabihan ng aking mga sikreto. Ngunit hindi ko alam na mayroon siyang ibang motibo sa aming pagkakaibigan. Palagi siyang nakabantay sa bawat kilos ko, naghahanap ng butas kung paano ako mapapabagsak sa harap ng maraming tao. Ang inggit ay isang madilim na puwersa na kayang sumira kahit sa pinakamatagal na samahan ng dalawang tao. Habang ako ay masaya, siya naman ay abala sa pagpaplano ng aking magiging katapusan. Kasama rin sa aming circle of friends si Cesar, isang lalaking tahimik, ngunit mapagmasid sa lahat ng nangyayari sa aming paligid. Si Cesar ay laging nandoon para sumuporta, ngunit alam niyang may mali sa ugnayan namin ni Dante na hindi ko maamin sa sarili ko. Madalas niya akong paalalahanan na mag-ingat, ngunit dahil sa labis na pagmamahal, binaliwala ko ang kanyang mga babala at payo. Ang pag-ibig ay tunay na nakakabulag, lalo na kung ang nakikita mo lang ay ang ningning ng kasalukuyan at hindi ang dilim ng hinaharap na paparating sa iyo. Dumating ang araw na nagkaroon kami ng malaking handaan sa aming bayan, kung saan lahat ng mga kakilala namin ay naroon. Naroon si Dindo, ang aking pinsan na laging updated sa mga usapin sa social media at mga viral na balita. Masaya ang lahat. May kainan, tawanan
at kwentuhan na tila walang anumang problema ang darating sa aming masayang pagtitipon. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, napansin ko ang kakaibang tingin ng mga tao sa akin na tila may alam silang hindi ko alam. Ang aking kaba ay nagsimulang mamuo sa aking dibdib habang lumalapit ang katotohanan. Biglang lumapit sa akin ang aking nakababatang kapatid na si Abigail na may dalang cellphone at bakas ang takot sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan habang ipinapakita ang isang video na mabilis na kumakalat sa internet. Sa unang tingin pa lamang, alam ko na kung ano iyon. Ang aming pribadong sandali ni Dante na akala ko ay ligtas na nakatago. Ang buong mundo ko ay tila gumuho sa isang iglap at ang ingay ng paligid ay biglang nawala sa aking pandinig. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng aking puso habang nakatingin sa video. Hindi ko mapaniwalaan na ang bagay na itinago ko ng buong ingat ay naging sandata na ngayon laban sa aking reputasyon. Ang bawat frame ng video ay tila isang sampal sa aking mukha at sa dangal ng aming pamilya na matagal naming inalagaan. Doon ko napagtanto na sa isang pagkakamali, ang lahat ng aking pinaghirapan ay maaari palang maglaho na parang bula sa hangin. Ang sakit at hiya ay nagsimulang lumamon sa aking buong pagkatao. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong bayan ng Tanay na parang isang wildfire na hindi kayang pigilan ng kahit anong ulan. Ang aking ama na si Bernardo ay hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabiguan at galit. Samantalang si ina naman na si Celia ay walang tigil sa pag-iyak sa isang sulok. Tila hindi matanggap ang kahihiyang idinulot ko sa kanila. Ang aming tahanan na dati ay puno ng tawanan ay naging isang lugar ng malamig na katahimikan at matatalim na mga salita. Sinubukan kong tawagan si Dante upang humingi ng paliwanag at tulong, ngunit hindi na siya sumasagot sa aking mga tawag at mensahe. Napagtanto ko na iniwan na niya ako sa gitna ng laban, na ang lahat ng kanyang mga pangako ay wala palang basehan. Ang sakit ng pagtataksil ng taong minahal ko ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyang nararanasan ko sa harap ng aming mga kapitbahay. Doon ko nakita ang tunay na kulay ng lalaking akala ko ay magiging sandigan ko sa oras ng kagipitan. Si Belen naman ay biglang nawala sa aking paningin at nalaman ko na lamang kay Cesar na siya pala ang kumuha at nagpakalat ng video. Hindi ko akalain na ang kaibigang itinuring kong kapatid ay may kakayahang gumawa ng ganoong klaseng kataksilan dahil lamang sa inggit. Ang bawat sandali na magkasama kami ay tila isang kasinungalingan, isang palabas na ginawa niya upang mas mapalapit sa aking mga lihim. Ang galit ko kay Belen ay unti-unting napalitan ng matinding panghihinayang sa nasirang pagkakaibigan na binuo namin sa mahabang panahon. Dahil sa video, pati ang aking trabaho ay naapektuhan at naging usap-usapan ako ng aking mga katrabaho sa opisina. Ang aking boss na si Bong ay kinausap ako ng pribado at sinabing kailangan ko munang mag-leave para humupa ang tensyon. Ramdam ko ang mapanghusgang mga mata ng bawat taong nadadaanan ko sa kalsada. Tila binabasa nila ang bawat pagkakamali ko sa aking noo. Ang social media ay naging isang impyerno para sa akin, kung saan ang bawat comment ay punyal na sumasaksak sa aking marupok na damdamin. Si Cesar ang nanatiling tapat sa tabi ko, kahit na ang lahat ay tumalikod na at itinuring akong isang masamang ehemplo. Sinisikap niyang pagaanin ang aking loob sa pamamagitan ng pagpapaalala na ang isang pagkakamali ay hindi dapat magtakda ng aking buong kinabukasan. Ngunit mahirap makakita ng liwanag kapag ikaw ay nasa loob ng isang madilim na kuweba ng kahihiyan at pagsisisi sa sarili. Ang kanyang suporta ay naging tanging dahilan kung bakit nakakabangon pa ako sa bawat umaga na puno ng kawalan ng pag-asa. Ang aking pinsan na si Dindo ay sinubukan ding tumulong sa pamamagitan ng pag-report ng video sa mga platform, ngunit huli na ang lahat.
Ang digital na bakas ay mahirap nang burahin at ang bawat screenshot ay tila isang permanenteng marka sa aking buhay na hindi na mawawala. Ang pressure mula sa pamilya at lipunan ay naging sanhi upang maisipan kong lumayo na lamang at iwanan ng lahat ng aking kinagisnan. Ngunit saan ako pupunta kung ang dala-dala kong hiya ay nakatanim na sa loob ng aking sariling puso? Isang gabi, nagkaroon kami ng komprontasyon ni Tatay Bernardo tungkol sa nangyari at doon ko na ilabas ang lahat ng aking sama ng loob. Inamin ko ang aking pagkakamali, ang aking kahinaan, at ang labis na paghahangad ng pagmamahal na nauwi sa ganitong trahedya sa amin. Umiyak ako ng husto sa harap niya, hinihingi ang kapatawaran na akala ko ay hinding-hindi ko na makakakamit sa aking buong buhay. Ang kanyang yakap sa huli ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas upang harapin ang susunod na kabanata ng aking magulong buhay. Sa kabila ng lahat, napagtanto ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa mga nakaw na sandali at madidilim na sulok. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa mga taong handang manatili sa tabi mo, kahit na ang buong mundo ay bumabatikos na sa iyo. Ang wild na bahagi ng aking nakaraan ay kailangang mamatay upang isilang ang isang mas matatag at mas matalinong bersyon ng aking sarili. Handa na akong harapin ang bukas, kahit gaano pa ito kahirap, dahil alam kong hindi ako nag-iisa sa labang ito. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti nang humuhupa ang ingay ng video, bagamat ang mga sugat sa aking puso ay sariwa pa rin. Nagpasya akong lumipat muna sa Davao upang doon magsimula ng bagong buhay, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mga tao sa Rizal. Kasama ko ang aking bunsong kapatid na si Abigail, na naging katuwang ko sa paghahanap ng bagong trabaho at matitirhan sa lungsod. Ang bagong kapaligiran ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na huminga at pag-isipan ang mga aral na natutunan ko mula sa aking mapait na karanasan. Nakahanap ako ng trabaho sa isang maliit na kumpanya kung saan hindi kilala ang aking nakaraan, at doon ako nagsimulang bumuo ng bagong reputasyon. Nakilala ko si Cedric, isang katrabaho na may mabuting puso at hindi mahilig makinig sa mga chismis o usap-usapan sa paligid. Si Cedric ang naging inspirasyon ko upang muling magtiwala sa mga tao at maniwala na mayroon pa ring kabutihan sa mundong ito. Ang aming pagkakaibigan ay unti-unting lumalim, ngunit pinili kong maging tapat sa kanya tungkol sa aking nakaraan bago pa lumalim ang lahat. Nagulat ako nang tanggapin ni Cedric ang aking kwento nang walang anumang paghuhusga. Sa halip ay hinangaan niya ang aking katapangan sa pagharap sa bukas. Sinabi niya na ang bawat tao ay may kanya-kanyang krus na pinapasan, at ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon mula sa pagkadapa. Ang kanyang mga salita ay tila isang pampalubag loob na nagpagaling sa mga natitirang galos ng aking nasirang dangal at tiwala sa sarili. Sa piling niya, naramdaman ko ang tunay na romance na hindi nakabatay sa libog, kundi sa respeto at pag-unawa. Nalaman ko rin na si Dante ay naharap sa maraming demanda dahil sa iba pang mga ilegal na gawain na ginawa niya noon pa man. Ang karma ay tila mabilis na kumilos upang pagbayarin siya sa lahat ng mga panloloko at pananakit na ginawa niya sa mga kababaihan. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng katarungan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanang walang lihim na hindi mabubunyag sa tamang panahon. Ang kanyang pagbagsak ay nagsilbing paalala sa akin na ang bawat maling desisyon ay may kaukulang pait na kabayaran sa huli. Si Belen naman ay sinubukang humingi ng tawad sa akin sa pamamagitan ng isang mahabang sulat na ipinadala niya sa aking pamilya sa Rizal. Sinabi niya na ang kanyang inggit ay naging lason na sumira sa kanyang sariling buhay dahil pati ang mga kaibigan namin ay lumayo na sa kanya. Pinatawad ko siya, hindi dahil nakalimutan ko ang kanyang ginawa, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat ng galit sa aking puso.
Ang pagpapatawad ay para sa aking sariling kapayapaan, upang tuluyan ko ng maiwan ang madilim na kabanata ng aking buhay. Sa paglipas ng panahon, ang aking pamilya ay unti-unti na ring naghilom at ang relasyon namin ni Tatay Bernardo ay naging mas matatag pa kaysa noon. Madalas kaming mag-video call ni Ina Celia at Dindo at ramdam ko ang kanilang suporta kahit malayo ako sa piling nila. Ang aming pamilya ay napatunayang mas matibay ang pagmamahal kaysa sa anumang video na nagtangkang sumira sa aming pagkakaisa at dangal. Ang bawat sakripisyo namin ay nagbunga ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng katapatan sa loob ng bawat tahanan. Ngayon, nakatayo ako ng may taas noo, hindi dahil perpekto ako, kundi dahil alam kong nalampasan ko ang pinakamahirap na pagsubok sa aking buhay. Ang karanasan ko ay nagsisilbing aral sa ibang kababaihan na maging maingat sa pagbibigay ng tiwala, lalo na sa panahon ng teknolohiya at social media. Ang tunay na ganda ng isang tao ay hindi nakikita sa isang video, kundi sa katatagan ng kanyang loob sa gitna ng unos. Ang bawat sugat ay naging bahagi na ng aking kwento, isang kwento ng muling pagbangon at pag-asa. At yan ang kwento ni Annalyn, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.